fasting is for the people of God. Yung pag-aayuno po ay para po yun sa mga sambayanan ng Diyos. Mga kabilang sa kanyang sambayanan. Hindi po para sa mga outsiders. Because sometimes we get confused that fasting is obliged for everyone. No, only for the members of the kingdom. Only those who have covenanted themselves to God. Yung mga mag-aayuno lang ay yung mga nangako na sa Diyos. So ang tanong, meron na ba tayong pangako sa Diyos? Kasi nangako na siya sa atin. Ang tanong, may pangako na ba tayo sa Diyos? Are we in that relationship already that we are in this covenant relationship with God? Now, that's important dahil dun po natin mauunawaan deeply kung ano yung function, kung ano yung role nung fasting. We hear in our first reading that God criticizes His people, that they miss the point. Akala nila, dun sa hindi pagkain ng meat, dun sa hindi pag-Netflix na, dun sa mga, yung itinigil na natin yung mga ginagawa nating in the hope that it will be called fasting. But then we will miss the point. Kung lumipas po itong Kwaresma, na hindi po natin nauunawaan na hindi lang tungkol sa fasting ang gagawin natin, then we miss the point. You see, bakit po kailangang mag-ayuno ang mga Israelita sa panahon ni Propeta Isaias? Dahil may kasalanan sila. Dahil nalaso na sila ng kanilang tinitirhang lugar. Yung ways and practices kung saan sila, kasi hindi nila bayan yun, nalaso na yung kanilang puso at isipan. Ginaya na nila yung mga ginagawa ng mga banyaga. Although sila yung banyaga, pero yung kung saan sila nakatira, yung ginagawa nila, pumasok na sa sistema nila. And fasting, therefore, means to remove those things that have poisoned them. But you see, God has criticism on that particular way of looking at fasting. Hindi po sabat na tinitigil o tinatanggal natin yung mga bagay na hindi nakakabuti sa atin, and we call that fasting. Hindi makukumpleto ang pag-aayuno natin according sa ating unang pagbasa kung wala tayong gagawin sa mga nakita nating paghihirap at kasamaan sa paligid. Hindi niyo po ba napapansin? Ang pinagsasabihan or even pinagagalitan ng Panginoon dito sa ating unang pagbasa, sino po? Mga strangers? Mga foreigners? Hindi.
ang pinapagalitan niya ay ang kanyang bayan. Hindi po ba natin napansin na similar dynamics po ito nung dumating si Kristo sa lupa? At sino ang parating niyang pinagagalitan at pinagsasabihan? Yung mga nagpupunta sa templo, yung mga iskriba at pariseo. Hindi po ba natin napapansin? Bakit sa kanila parati siyang nagagalit? Bakit sa mga aklat ng mga propeta, bakit ang Diyos ang parating niyang puntirya sa kanyang mga hindi nagugustuhan ay ang kanyang bayan? Dahil kung sana naging tapat ang kanyang bayan, baka maingganyo yung mga foreigners, yung mga banyaga, at lumipat sa kanilang pananampalataya. Na sana kung naging huwaran ang mga iskriba at pariseo, sana nagbago ang komunidad sa panahon na yun at bumalik sa Diyos. Take note, kanino ang higit na sisi, kanino ang higit na responsibilidad sa mga miyembro, sa mga kaanib ng bayan ng Diyos. Kaya, nagkakaroon po tayo ng pagninilay sa panahon ng Kwaresma dahil nasa atin po nakasalalay sana ang pagbabago ng puso ng iba, pero hindi natin pinanindigan. Kung sana naging mabuti tayong mga Katoliko, wala sanang korupsyon ngayon. Kung sana naging mabuti tayong mga Katoliko, sana yung mga tatakbo sa sa gobyerno natin ay hindi yung mga nakakahiya. Sana kung naging mabuti sana tayong mga Katoliko, naging huwaran sana ang bansa natin. Pero hindi. Hindi tayo naging huwarang mga Katoliko. Grabe ka naman, Father. Huwag mo naman lahatin. Eh di sana hindi ka nagpatatak nung Ash Wednesday. Eh, perfecto ka na pala. So, hindi ka na dapat nagpatatak nung Ash Wednesday. So, you see, kasalanan po natin kung bakit po tayo nagkakaganito. Dahil hindi po tayo naging huwaran. Dahil ang layo po ng puso natin sa Diyos. Nagmamalinis pa tayo. Sasabihin pa natin, ang sama-sama talaga nila. Kapatid, maghunos dili ka. Relax. Pag nilayon mo yung sinasabi mo, kasi baka bumalik sa'yo. Tunay mo ba na masasabi na wala ka ring kasalanan? So kung ganon, sino ang mga nainganyo mo pabalik sa Diyos? Sino ang mga naakay mo pabalik sa Diyos? Sige nga. Yes, nagsisimba tayo araw-araw. Yes, nagdadasal tayo araw-araw. Ang tanong, sabi ng Diyos sa ating unang pagbasa, nakatulong ka ba na makabalik ang mga itong nawawala pabalik sa Diyos? Anong sagot natin? Hindi. Masakit man sabihin, pero hindi.
kulang ang nagawa natin, dun po tayo magsisimula sa Kwaresma. Panginoon, patawad. Kulang ang nagawa ko. Ang layo pala ng puso ko sa iyo. Kulang ang nagawa ko. Kaya mag-aayuno ako, magtatanggal ako ng mga bagay na hindi makakatulong sa akin, mga bagay na nakalalason sa akin para magawa ko yung kalooban mo. At hahanapin ko yung mga nawawala, yung mga gusto mong bumalik. Nagkulang tayo. Hindi sapat ang ginawa natin. Mas malala kung isa tayo sa mga leadership dito sa simbahan. Napapaisip po ako, anong ginawa ni Saint Benedict for voters' education? Sige nga po. Anong ginawa ko to inform people na bumoto ng tama para hindi mga corrupt ang nilalagay natin dyan? Hanggang humili nga lang ako eh. Bumaba pa ako, lumabas ako at sabi, Kuya Manong Tricycle, kumusta po yung pagboto nyo? Ano po ang paraan ng pagboto ninyo? Ginawa ko ba yun? Hindi ko po yun ginawa. Tapos sisisihin, sino sisihin ko? Sila, as if wala akong kinalaman dito sa iskandalo na to? Wala po akong magawa kundi mahiya sa harapan ng Diyos. Dahil kulang ang aking ginawa. Father, nag-ano naman po ako, nag-post po ako online, nag-comment po ako online, tapos may nakumbinsi po ba? Ang iba, sasabihin pa nila, sige, I will educate you. Tingnan mo, nanggagaling from a place of arrogance. So sinasabi mo na ikaw matalino ka, bobo yung mga kakausapin mo. Tapos, you expect them to listen to you, to listen to us. Ano sabi ni Bishop Gaa? Wala nang nakikinig sa atin. Lumabas tayo, naglagay ng mga, nagsama ng mga media, nagsalita, may nakinig ba sa atin? So sabay-sabay po tayong may kasalanan. Sino pong unang babato? Wala. Dahil sabay-sabay po tayong may kasalanan noon. Siyempre, different degrees. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na magkatulad tayo sa iba na bilyon-bilyon ang nakuhang pera. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, contributing factor po tayo. So ngayon, ano po ang imbitasyon sa atin ng Diyos? Pagsisihan ang mga hindi natin nagawa. Hindi lang yung mga mali, pati yung mga hindi natin nagawa. At sana, hanapin natin sila. Sabay-sabay po tayo. Amen.